Asar na si Junmar Fajardo, pumalag na sa fake news. Ang mga Ginebra player na kailangang mag-step up sa darating na semis. Isang araw bago ang semifinals ng Barangay Ginebra kontra San Miguel Birmen ay marami pa rin ang nagtatanong, kakayanin ba ng Barangay Ginebra yung kanilang semifinal series kontra San Miguel, knowing na hindi pa rin talaga nasolusyonan ng Barangay Ginebra yung kanilang frontcourt position. Expected nga ng lahat na mahihirapan ang Barangay Ginebra sa San Miguel with Junmar Fajardo at Moala Tautua. Kaya naman, ito yung mga player na kailangang mag-step up ngayong semifinals para sa Ginebra. Unang-una nga dyan ay itong si Troy Rosario. Yes, isa si Troy Rosario sa pinakakailangang mag-step up para sa kupunan ni Coach Tim Cone. Dahil kakailanganin nga ni Japet Aguilar yung kanyang health defense dahil hindi naman kakayanin ni Japet nang mag-isa lang na mapigilan si Junmar Fajardo. At dyan nga papasok itong si Troy Rosario para tumulong sa pagdepensa sa loob ng painted area. At speaking of Japet Aguilar, ay siya nga yung may pinakamabigat na trabaho sa semifinals kontra San Miguel Birmen. Si Japet nga yung pinakatatao talaga kay Junmar Fajardo sa loob ng painted area. At hindi madaling trabaho yan dahil alam naman natin yung laro ni Junmar Fajardo. Dominante sa loob ng painted area, lalo na ngayon na wala siyang iniindang injury. Sa lahat ng pinakakailangang mag-step up ay si Japet Aguilar yung pinakakailangang magparamdam dahil siya yung main defender ng Barangay Ginebra sa loob para hindi makapasok si Junmar Fajardo. Pwedeng i-double team ni Japet Aguilar at Troy Rosario si Junmar para mahirapan itong mag-operate sa loob ng painted area. Bukod pa kay Japet at Troy, isa pa sa kailangang mag-step up ay itong si Norbert Torres. Kung si Japet ang main defender ng Ginebra kay Junmar Fajardo, ito namang si Norbert Torres yung makakapalitan ni Japet para pahirapan at pagurin si Junmar Fajardo. Pero kabaliktaran yung gagawin netong si Norbert. Imbes sa loob ng painted area ay kailangan niyang ilabas si Junmar Fajardo para magkaroon ng spacing yung kanyang mga teammates. At kayang-kaya yang magawan ng paraan ni Norbert Torres dahil isa nga itong stretch big. Mapipilitan si Junmar na lumabas dahil sa kanyang outside shooting. Ang kailangan lang ni Norbert Torres ay ipasok yung kanyang mga outside shots. Meron pang isang big man ang Barangay Ginebra na makakatulong. Yan ay itong si Raymond Aguilar. Itong si Raymond, mga chong, ay isang bench player ng Barangay Ginebra. At isa nga ito sa pupwedeng gamitin ni Coach Tim para ipang-depensa kay Junmar sa loob ng painted area dahil sa tigas ng kanyang katawan. At tignan natin sa darating na Game 1 kung makakapag-step up nga ba yung mga big man na yan ng Barangay Ginebra. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Asar na si Junmar Fajardo, pumalag na sa fake news. Isa nga si Junmar Fajardo sa mga biktima ng panibagong fake news na kumakalat ngayon sa social media. Dahil may kumakalat nga na picture na nililink ang SMB Bigman sa anak ng isang NBA legend na si Magic Johnson. Kaya naman, nagpost na sa social media etong si Junmar Fajardo na nananawagan na itigil na yung pagpo-post at paglilink sa kanya sa anak ni Magic Johnson. Wala nga daw diyang kinalaman si Junmar Fajardo at nananawagan ito na i-report yung mga pages na nagpo-post ng fake news dahil hindi na nga daw nakakatuwa. Para sa akin mga chong, aminin man natin o hindi, ay nakakatawa yung ganyang mga posts. Pero kung paulit-ulit na at naapektuhan na yung player na involved gaya ni Junmar Fajardo, ay hindi na nga yan nakakatuwa. Napakabait nga na itong si Junmar, pero hindi nga ibig sabihin nun ay pwede nyo nang gawin ang lahat.
Sa ngayon ay nakasuporta tayo kay Junmar pagdating sa issue na yan dahil hindi talaga tama yung kumakalat na balita na yan. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na pumalag si Junmar Fajardo sa kumakalat na fake news? Ano rin yung masasabi nyo sa mga Ginebra player na kailangan mag-step up sa semis? I-comment mo lang dyan sa ibaba.